hinagis mo ako sa kalaliman, sa gitna ng dagat, at ang tubig ay nasa palibot ko. Ang lahat ng iyong alon at lahat ng iyong malaking alon ay umaapaw sa akin. At aking sinabi, ako'y nahagis mula sa harap ng iyong mga mata. Ano patulog yan? Ngayon may titingin ako uli sa iyong banal na templo. Pinukulong ako ng tubig sa palibot hanggang sa ibig sabihin yun? Dahil yung templo na kanyang sinisimbahan, hindi nakikinig sa mga salita ng Espiritu. Umaayaw sa lahat ng turo ng Espiritu. Okay nga. Kaya inutusan niya ang Diyos sa balena. Oy, balena, ihatid mo si Jonas doon sa Ninive. Nung nakarating sa Ninive, lumabas na. Ano sabi ni Jonas? Wow, great trip. Namasahe para tumakas po sa Tarses. Pagdating sa Ninive, wala nang pasahe. Kaya lang, nangalib ang buhay niya. Eh kung dinawa ng Panginoon, ay na labas doon. So, ganyan tayo nanganganib sa panahon natin. Ang tanong, sino kaya may kasalanan? Kung gusto mo, basta lang tayo. Ganyan. Pahulan natin kay Joan. So, yan ang tatabuhin ng mga taong hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Mapanganib ang buhay nila. Ano kayo? Kung sino nanganib na sa atin dito? Ayun na si Arnold. Ayun na si Ilby. Ayun na si... Yun na sa... Sigam. Sa inyo na ila po ba saan napunta? Hindi rin nakapunta. Nanganib ng buhay nila. Nilabong na ng balyena. Hindi po sila nakarating itong Amerika. Hindi talaga. Bakit? Sinabi ba na Diyos yun? Kahit na makasalanan, makarating sa langit. Eh, huwag na tayo magpenitensya. Kung tayo lang yung makarating sa langit. Tulog na lang tayo. Punta sa langit na tayo. Yung lahat ng sinungaling sa impyerno lahat punta. Apokalisis 21:8. Alam nyo sinungaling? Yung nandasal na ama namin, sundin namin, alog namin, huwag nang sundin. Alam nyo? Yung ama namin kasi panatayan. Pag sinabi, sundin ang loob mo. Sundin mo talaga. Huwag kang papitit-pitit. Apokalipsis 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi Duwag, mananampalataya ayaw mag-Facebook. Duwag kayo. at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakyapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at Ano sa yung lahat Diyos-Diyosan? Kaya paano na Diyos-Diyosan? Porque may hinintay kayo pera eh. Pag-alap, sure. Hindi na magsamba. Mas maganda pa yung picnic dito, picnic doon. Yun ang masama. Kainan dito, kainan doon. Kita kong pulo. Live. Iba rito background. Mainit yan, di walang sila doon si Mano. May alam mo, dyan na lang. Doon may harap ka Mano. Kunin mo kasi yung stand. So, huwag na tayong mananatan na hindi makatupad. Dahil pag nagsalita ka ng dasal-daaman namin, nananata ka na. Sundin namin ang loob namin, huwag nang sayo. Oh my God.
Sundin namin ang loob mo. Ganun. Talaga sumunod ka. Anong kalooban ng Diyos? Sinabi niya kanina, oh. Pinadala niya kay Benemere. Misyon. Sana tatama na yung numero, ha. Para makabili tayo ng sakyan. O, tingnan yung numero ngayon. O sino pinagbigyan, siya lang tataya, ah. Dahil pag tumaya kayo, ibig sabihin, baka hindi tayo patabahin. Total, pag tumama ko, sa atin lahat yun. Sige, tingnan nyo ngayon kung saan makukuha yung numero. Sa bandera, saan man dyan, sa dingding. Pwede. Dahil noong panahon ni Daniel, saan niya nakita yung batas? Sa dingding, di ba? Ano nakalagay doon sa batas? Mini-tickle oparsin. Ano ibig sabihin yung mini-tickle oparsin? Ikaw ay tinimbang. Ayun o, yun ang mini-tickle. Timbangan o. Ikaw ay nagkulang. Isulat mo. Mamaya, pulyado mo naman. 4, 3. Ano ba yung 4, 3? O, tingnan mo. Tingnan mo. Alanganin ka pa. Eh, kasi malabo ang mata. 4, 3, 4, 7. Ah. Yun lang. Hindi na nakatakon. Ito ba, 4, 3. Di, huweting lang. Kailangan loto. O, kayo lahat tumingin. Dala ko nakakakita ako numero dyan, tandaan nyo. Kaya lang ngayon, bakit wala na?